Si, may paborito kong kwento lagi si mama na kinikwento. Pagka may nakakasama siyang kaibigan, tuturo niya po ako. Yan po, takot sa aso. Dahil nung yan ay maliit pa, ako ay nagtatapon ng basura, humabol yan sa akin. Tapos, pagbalik ko, may aso na gustong dumamba sa kanya, buti po hindi nakagat, pero naisabay ko po yung aso. Maliit pa po ako, lagi na po yung matulungin. Maliit pa po kami. Nung hindi pa po kami lahat nakakilala kay Cristo, yan po, nakita ko po nung wala si Papa. Umiiyak ang po yan sa sala. Hindi ko po alam ba't umiiyak, pero nangihingi lang po ako ng pangbili ng tirador doon. Gusto po yung tirador. Kada makikita ko po siya, parang nakatulala lang, tapos umiiyak. Unang-unang po niyang tinulungan sa buong mundo, si Papa. Sobrang pagmamahal po niya kay Papa, hindi po niya pinigilan. Kahit po, kung ano kung inabot niya kay Papa dati, nung wala pa po si Papa kay Cristo, pero hindi po niya nilayakan. Kasi di pwede po niyang iwan na pwede po niyang iwan na kami. Pero dahil mahal na mahal po niya si Papa, gabi-gabi kahit dadasal po niya, hanggang maikilig nga po na isama po sa isang retreat. Nasa Tagaytay po kami nun. Bata pa rin po kami na akin, na Trisha. Nasa Tagaytay, nag-ano rin po yan. After nung isang session na lumabas, inaway po ni Papa si Mama. Niloko mo ko, sabi mo, bakasyon lang to, retreat pala. Kahit ano po, kahit lokohin po ni Mama si Papa, maipakilala na po ni Mama si Papa kay Cristo, gagawin po. Siya rin po pala nagturo sa akin mag-drive. Nung high school po ako, meron po kaming honor. Sabi ko, turuan ako mag-drive ni Papa. Si Papa po medyo busy nun. At hindi naman po pwedeng iwan ni Papa si Mama sa shop. So si Mama po yung sumama sa akin. Pupunta po kami ngayon na Mama Susi doon po sa Antipolo. Tapos doon po niya kami turuan mag-drive. So, owner. Marami pong naitulong sa amin yan. Kaya Trisha, kaya na ate. Meron pong madalas din po kaming mag-away actually ni Mama. Medyo nag-enjoy po ako pagka nag-aaway po kami kasi doon po kami nakapag-usap talaga. Hindi na nasasabi kung ano yung gusto niya, kung ano yung hindi niya gusto. Nung isang pag-usap po namin, yung ano po pala, yung favorite po, may sikreto po kami niya ni Mama Simula bata, gusto po niya na kung lagi pinupulpusan. Yung ilalagay sa katawan. Hanggang tumanda, ganun po. Actually, nung last week, itong Wednesday yata o Thursday, nunod po kami ng monk ng 100 days. Hindi nga rin po niya natapos yun. Nakita niya po na nangangati po yung tenga ko. So sabi niya, wali ka, hindi niya sakit ang tenga.
nililisang po konti nga, mag-alur. Tapos maya-maya, pinupulbusan na po ako sa leeg. Tapos pinahubad na po sa akin yung t-shirt. Hanggang parang sanggol na po ako doon. Supon na lang ang ulam. Tapos, nung puno na po ako ng pulbos, inigaan na po ako sa binti niya, nahaplos po yung buhok ko. Tapos nag-joke pa nga po na mas malambot pa po yung buhok ko sa buhok nilang tatlong mga babae. Head and shoulders po yung ginagawa ko. Yung isa pong pag-aaway namin, ito uli, doon niya po at pagka nagkwento po ako sa kanya, lagi po yung tumutulong kahit sa mga kaibigan ko. Pag nagkwento po ako sa kanya, natanong niya, kamusta na si ganito? Kamusta na si ganyan? Bakit walang trabaho? Bakit ganito? Di ba sumabay sa isang mag-apply? Ako po medyo nahihiya pagka gano'n po ang tanong sa akin sa kanya. Kasi alam ko, kung siya po, tutulungan niya po yun. So, meron po dito yung mga kaibigan ko na tinutulungan ko rin po mag-apply. Yun po ang gusto ni Mama. Ayaw niyo po na kahit sino kakilala niya, wala pong naitulong siya doon. Gusto niya po, kahit sino, natulungan niya. Doon po sa huling away namin, yun na nga po. Sabi niya, natutuwa po siya kasi naging okay na yung pamilya namin. Lalo na dun sa mother side, gano'n din dun sa mag-anak, sa mga kapatid ni na papa. Yun po ang gusto niya pong mangyari kasi lahat po ng kamag-anak namin makakilala na Diyos. Kaya niya po daw ginagawa yun para lahat po mahikayan niya sa Panginoon. So yung tuwa ko yun, nung nagkapati kami din na lahat ng pamilya namin, kaya Lola, kaya Tatay Alex, lahat po, kaya Mama Susie. Sabi ko nga nun, mabuti, nagkakasama-sama na tayo. At tinakwento rin po yung lupa. Kaya sabi ko nun, samahan mo ako magdasal. Yung lupa natin, lolo mo na makuha na natin ang mga peta. Marami pa tayong mag-anak na walang bahay. Yun ang kailangan natin tulungan. Hindi rin po ako makapaniwala pagka kasi sa amin pa lang po, grabe na po ang ginagawa niya sa bahay. Bawat isa po sa amin, todo-todo po yung pagtulong niya kay ate sa paghahanap ng trabaho. Halos siya na nga po ang magtulak niya para maghanap dahil gusto niya pong tulungan talaga. Kay Trisha, siya rin po ang sumasama niya pag-enroll. Hindi ko po alam kung paano niya napagkakasya yung oras niya. Ano pa po yan? DJ Ministry. Nasama po ako nun, napakainit. Talagang hindi po kaaya-aya yung panahon sa loob. Pero tiniis niya po. Dahil yun po ang talagang gusto niya, makatulong sa iba. Pati sa aming magkakapatid, wala po siyang hindi binigyan ng chance. Kung isang beses, natanong mo, mahal sa nag-enroll mo si Trisha. Mahal po dun sa culinary ma. Hindi pa pwedeng sa iba na lang.
ikaw, nung bumagsak ka sa board, bibigyan ka ng pagkakataon, kahit ilang ulit yan, kumuha ka. Si ate, nung hindi makalat na trabaho, bibigyan natin ng pagkakataon yan, kahit anong trabaho. Ganun din si Trisha. Nakita mo naman yung pagkakataon na binigay ko sa papa mo. Lahat yan, hindi kailangan maranasan ng bawat tao, lahat ng nakakilala ko, lahat ng nasa pamilya ko. Halos lahat po ng ginagawa namin, hindi po kami ganito, hindi dahil sa tulong niya. Siyempre po, sa tulong ng Panginoon. Pero siya po ang ginamit ng Panginoon para sa aming pamilya, para sa pati sa mga kapatid niya, magulang. Miss ka namin. Kay Papa, paalam namin, hindi namin mapagpantayan yung ginagawa ni Mama. Pero pipilitin namin tulungan ka. Pipilitin namin punan yung pagwala ni Mama. Tulong kami ni Ate, lagi ng Trisha.